Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 326. Pagkuha ng gantimpala. Habang naglalakad palabas ng koridor si Xiaoyan, nagkataon na nakasalubong niya ang grupo ni Outwo na kanina pa naghihintay. Ngumiti ang iilan sa kanila at nagkwentuhan ng kaunti. Sa panahong ito, nag-inject si Zume ng ilang mga pangungusap at medyo kakaiba ang titig na dati niyang tinitingnan kay Xiaoyan. Si Lin Fei, sa kabilang banda ay nauutol at hindi nang ahas na magsalita. Sa tuwing ibinabaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin, namumula ang kanyang mukha. Ang pagganap ni Xiaoyan kanina ay nagulat sa masiglang babaeng ito. Ang orihinal na idolo sa kanyang puso, si Liu Ling, ay tahimik na tinalikuran. Ang pumalit sa kanya ay ang tahimik at payat na likod ng binata. Hindi nagtagal matapos makipag-usap si Xiaoyan kay Zume at sa iba pa, pilit na tinapos ni Outwo ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos nito, inakay niya si Xiaoyan palabas ng plaza at mabilis na bumalik sa asosasyon. Inayos niya ang isang tahimik na silid para kay Xiaoyan, pinayagan ang huli na ayusin muna ang kanyang kalagayan. Ito ay dahil mahina ang maputlang kutis ni Xiaoyan hanggang sa nakakatakot ang mga tao. Tiningnan ni Xiaoyan ang pinto ng silid na nakasara at walang magawang iling ang kanyang ulo. Tinitigan niya ang kanyang kamay na naglalaman ng isang kulay berdeng tabletang panggamot na inilagay ni Outwo sa kanya. Batay sa kinang ng medicinal pill, ito ay hindi bababa sa isang tier 3. Lumilitaw na ang tagumpay ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay talagang nagbigay kay Outwo ng malaking kagalakan. Ang isang medicinal pill ng grade na ito ay maaaring ituring na lubos na mahalaga sa kanya. Sa kasalukuyan, gayunpaman, kaagad niya itong ibinalik. Nang siya ay naka-cross-leg sa malambot na kama, kinuha ni Xiaoyan ang medicinal pill sa kanyang kamay at itinulak ito sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang dalisay na enerhiya na mabilis na kumalat sa loob ng kanyang katawan at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, nagsimulang mabawi ang kanyang espiritu. Bagamat pilit niyang sinusuportahan ang sarili, ang pagsusuri sa pagkakataong ito ay talagang naubos ang lahat ng lakas ni Xiaoyan. Ang pagkonsumo ng kanyang espiritual na lakas ng siya ay nagbago sa pagitan ng tatlong iba't ibang uri ng apoy ay talagang napakahusay. Kung hindi dahil sa napakabuti nitong kondisyon kanina, malamang nahimatayan si Xiaoyan dahil sa ganap na pagkapagod ng kanyang espiritual na lakas bago niya matapos ang pagpapalit ng apoy ng 2 beses. Sa isang iglap, mahigit 5 oras na ang lumipas habang siya ay nagpapagaling. Nang sa wakas ay nagising si Xiaoyan mula sa kanyang mode ng pagsasanay at sumulyap sa hindi nakakabit na bintana, napagtanto niya na ang araw, na orihinal na nakabitin sa hangin, ay talagang bababa na sa abot tanaw. Ang mainit na hangin ay unti-unting naging malamig. Dahan-dahang bumantong hininga si Xiaoyan at sinapo ang kanyang noo. Ramdam niya ang pagod at antok na nawala sa kanyang isipan. Medyo nagulat siya. Noong una, naisip niya na kakailanganin niya ng kahit isang araw lang para mabawi ang kalahati ng kanyang lakas. Hindi inaasahan na halos gumaling na siya sa loob ng 5 oras na ito. Ito dapat ang epekto ng medicinal pill na ibinigay ni Outwo sa kanya. Ipinatong ni Xiaoyan ang kanyang mga palad sa kama at gumamit ng kaunting lakas. Ang kanyang katawan ay tumalon sa isang iglap at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Marahan niyang tinapik ang kanyang mga kamay, nakaramdam ng kasiyahan sa bilis ng kanyang pag-recover. Creak. Hindi nagtagal pagkatapos bumaba si Xiaoyan mula sa kama, marahang itinulak ang pinto ng kwarto na bumukas. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo para tingnan, at nakita niya ang isang macelan at magandang binibini na nakasuot ng trainee alchemist robe na maingat na naglalakad habang may dalang palanggana ng malinaw na tubig. Mr. Yan Xiao, inutusan ako ni Grandmaster Outwo na alagaan ka dito. Ang dalaga ay mga 14 o 15 pa lamang. Siya ay may napakaliit na katawan, ngunit ang masikip na alchemist na roba ay nagpakita ng kanyang slim bewang at medyo mambak na dibdib. Bagamat hindi pa siya nagmamature, mayroon siyang kakaiba sa kanya. Sa kasalukuyan, ang kanyang macelan, maganda, maliit na mukha ay medyo nahihiya at namumula. Isang naglalagablab na init ang sumilay sa kanyang maningning na mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Kanina, kapag wala siyang magawa,
Tahimik siyang pumunta para manood ng kompetisyon sa Grand Meeting. Natural, malinaw niyang nakita si Xiaoyan na tinalo si Yan Li at binago ang mga pangyayari, binago ang huling resulta ng buong Grand Meeting. Sa puso ng mga kabataang babae sa edad na ito, si Xiaoyan ay walang alinlangan na kanilang bayani at idolo sa kanilang mga puso. Kahit medyo ordinaryo lang ang mukha niya, punong-puno ito ng alindog nang tingnan nila ito ngayon. Tumalon sa tuwa ang puso ng dalaga nang bigla siyang inutusan ni Outwo na bantayan ang lugar na ito. Ito ay lalo na nang maalala niya ang mga nakakainggit na titig ng kanyang mga kasama. Muling tumaas ang temperatura ng nag-iinit niyang mga mata. Ubo. Tuyong umubo si Xiaoyan habang siya ay tinatitigan ng isang batang babae sa sobrang init na paraan. Nang makabawi ay napangiti siya habang tinatanggap ang palanggana. Salamat, pero kaya ko ang sarili ko. Oh, bagamat nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang sa kanyang puso, hindi naglakas loob na tumanggi ang dalaga. Masunurin niyang iniabot ang palanggana at tumayo sa gilid habang ang kanyang mga tingin ay hindi kumikislap kay Xiaoyan. Talagang hindi komportable si Xiaoyan sa pagtitig habang siya ay naghuhugas. Kaya naman, paimpol niyang pinunasan ang kanyang mukha ng ilang beses bago nagtanong sa medyo walang magawang paraan. Young Miss. Ako. Tinatawag akong Zon-er. Sabi ng dalaga na namumula ang mukha. Mapait na ngumiti si Xiaoyan, ngunit nagtanong lang siya. Miss Zon-er, maaari mo ba akong dalhin upang makita si Chairman Fama ngayon? Sumunod ka sa akin. Malutong na tugon ng maliit na batang babae na nasisiyahan bago tumalikod at pinona ang daan mula sa harapan. Pagkalabas nila ng silid, mahigpit na sinundan ni Xiaoyan ang dalaga. Ang mga alchemist ng asosasyon na paminsan-minsan ay dumadaan sa kanya, ay titigil at bibigyan ang dating ng isang palakaibigang ngiti. Sa mga oras na masikip ang hagdan, maraming alchemist ang nagkukusa na magbigay daan. Ang pagtrato ng magalang kay Xiaoyan ay medyo hindi mapalagay. Mr. Yan Xiao, talagang natutuwa ka sa isang napakagandang prestihiyo. Karaniwan, ang mga taong iyon ay mapapangiti kapag nakita nila tayo, lalo na't hindi tayo binibigyang daan. Habang muli silang naglalakad sa isang koridor, hindi napigilan ng batang babae na nasa harapan niya ang mahinang tumawa. Napangiti si Xiaoyan sa mga salitang ito ng batang babae. Ang mundo ay makatotohanan. Ang paggalang at pagpipitagan ay naiwan magpakailanman para sa mga may kakayahang magtamasa nito. Bago ito, hindi rin siya nakatanggap ng ganoong pagtrato pagdating niya sa asosasyon ng alchemist, hindi ba? Matapos sundan ang batang babae sa ilang koridor, sa wakas ay huminto si Xiaoyan sa labas ng isang maluwang na silid. Ang batang babae ay mahinang nagsabi. Ito ang study room ng chairman. Dapat ay nasa loob siya ngayon. Mangyaring pumasok ng mag-isa, Mr. Yan Xiao. Salamat Miss Zon-er. Tumanggo si Xiaoyan at ngumiti habang nagsasalita. Hindi na kailangan. Matamis na ngumiti ang dalaga at tumalikod. Nakailang hakbang na siya nang bigla siyang tumalikod at sinabing may isa pang ngiti. Mr. Yan Xiao, ang gwapo mo talaga ngayon. Hihihi. Palam. Si Xiaoyan ay nalilito habang tinitigan niya ang batang babae, na nasa likod niya ang mga kamay, patalbog-talbog na parang USA habang siya ay nawawala sa dulo ng koridor. Agad naman siyang nagpakawala ng ngiti at umiling. Lumilitaw na ang Grand Meeting ay talagang pinagsama-sama ang isang mahusay na katanyagan para sa kanya. Kahit na ang ordinaryong mukha na ito ay maaaring maging sanhi ng pag-ibig ng batang babae para sa kanya. Ngunit nakakalungkot na ang pagkakakilanlan at pangalan na ito ay hindi totoo. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin at pag-iisip bago siya mahinang kumatok sa pinto. Hinintay niyang lumabas ang boses ni Fama mula sa loob bago niya itinulak ang pinto at pumasok. Sa sandaling pumasok siya sa silid, sina Fama, Hai Bodong, at Jia Lao, na nakaupo sa gilid ng mesa, ay hindi sinasadyang ngumiti kay Xiaoyan nang makita nilang siya iyon. Bata, binabati kita. Habang pinagmamasdan nila si Xiaoyan na papasok, itinaas ng tatlong grupo ng kalalakihan ni Fama ang kanilang mga kamay patungo sa kanya. Lahat kayo ay dapat tumigil sa panlilibak sa akin. Dahan-daang lumakad si Xiaoyan at nagsalita ng may mapait na ngiti.
Ang pag-iibigan na ito ay halos kumitil sa munting buhay ko. Hihihi. Tumawa ng mahina si Famaria. Wala siyang sinabing hindi kailangan habang hinahaplos ng palad niya ang storage ring sa kamay niya. Kaagad, lumitaw sa kanyang palad ang isang kulay purple pilak na scroll. Dahan-dahang hinimas ng palad ni Xiaoyan ang scroll at nakangiting sinabi niya. Kasabay ng pagsisikap ay may kapalit na gantimpala. Ito ang formula ng gamot para sa isang baitang 6 na medicinal pill, Thuong Spirit Pill. Munting kaibigan, mula ngayon, pagmamayari mo na ito. Habang nagsasalita siya, pinitik ni Fama ang kanyang daliri sa scroll. Ang scroll ay naging isang kulay pilak na anino na bumaril patungo kay Xiaoyan. Medyo nasasabik si Xiaoyan nang matanggap niya ang scroll. Hindi niya napigil ang paglaruan ito sa kanyang mga kamay. Ang balumbon ay parehong kulay ube at pilak at may yelong pakiramdam kapag hinawakan ito ng isa. Sa ibabaw ng maliwanag at malinis na scroll, mayroong ilang komplikadong mga linya at sinaunang mga marka, na nagbibigay ito ng isang aesthetic na pakiramdam kapag ang isa ay tumingin dito. Maingat na hinawakan ni Xiaoyan ang scroll at dahan-dahan itong binuksan. Halos sumulyap siya sa impormasyong nakasulat sa scroll at napagtanto niya na ang nakasulat dito ay walang pinagkaiba sa sinabi sa kanya ni Outwo. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ipinapayo ko sa iyo na huwag gamitin ang iyong spiritual strength para basahin ang medicinal formula dito. Kung hindi, mahihimatay ka sa mismong lugar. Kahit na ako iyon, ang isang tier 6 na medicinal formula ay isang bagay na makakapagpasakit ng ulo ko sa mahabang panahon pagkatapos basahin ito. Paalala ni Fama habang pinagmamasdan ang nasasabik na paraan ni Xiaoyan. Hihihi. Alam ko. Tumanggo si Xiaoyan at maingat na inilagay ang medicinal formula para sa Thawing Spirit Pill sa kanyang storage ring. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Fama na nag-aabot ng isang piraso ng kulay purple na metal plate at hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng katiyakan. Ito ang token para sa isang honorary elder ng asosasyon at isa ring uri ng reward para sa kampyon. Kung kukunin mo ang token na ito, maaari kang makakuha ng tulong mula sa anumang sangay ng asosasyon sa Jiama Empire. Ngumiti si Fama at sinabi. Alam kong hindi mo gustong mapilitan ng anumang posisyon. Ang tinatawag na honorary elder na ito ay hindi mo kailangan na gumawa ng anuman. Ito ay isang nakabitin na titulo. Hanggat handa ka, maaari mong baliwalain ang dispatchment ng sinuman, kasama na ako. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan bago tinanggap ang token. Sige, munting kaibigan, nakuha mo na ang gantimpala. Susunod, maaari kang gumala sa asosasyon o sa kabisera. Bagamat tapos na ang grand meeting, ang kabisera ay magiging masigla sa isang yugto ng panahon. Ang kasalukuyang ikaw ay isang sikat na tao. Kung ikaw ay mag-walk out, ang mga taong gustong makipagkilala sa iyo ay maaaring kailanganing pumila sa labas ng lungsod na ito. Hahaha. Pang-aasar ni Famaria. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay dumapo sa kanilang tatlo nang biglang nagtanong. Kayo. Ano ang balak mong gawin? Hihihi. Ngumiti si Haibadong at nakipagpalitan ng tingin kina Fama at Jialao. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Susunod, plano naming pumunta at hanapin ang kaibigang iyon na si Yan Li para pag-usapan ang halagang babayaran para sa paglabag sa mga patakaran ng Grand Meeting. Isang nakakaawa na kapwa na nakatakdang hindi na makabalik. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Hindi niya akalain na makakatakas ng buhay si Yan Li mula sa mga kamay ng tatlong lalaki na grupo ni Famaria. Dahil ang tatlo sa inyo ay may appointment na dapat gawin, hindi na kita iingatan. Mayroon din akong ilang mga bagay na dapat kong gawin. Si Xiaoyan ay ikinulong ang kanyang mga kamay sa tatlong tao. Hindi na siya nagtagal pa habang tumalikod at lumabas ng kwarto. Hihihi. Tara na. Sa 2 araw na ito, nagalit ako sa lalaking iyon. Ngayon, oras na para magbayad. Habang pinagmamasdan niya ang nawawalang likod ni Xiaoyan, tumayo si Fama mula sa kanyang upuan at nagsalita ng may malamig na ngiti. Ngumiti si Haibodong at tumayo. Nagpalitan ng tingin ang tatlo. Habang bahagyang nanginginig ang kanilang mga katawan, isang malakas na hangin ang biglang umihip mula sa loob ng silid.
Nililipad ng hangin ang mga libro sa buong lugar habang naglalabas sila ng lagaslas. Nang sa wakas ay maayos na ang lahat, ang tatlong tao sa silid ay wala na kung saan man. Battle Through the Heavens. Kabanata 327. Pagkuha ng 7 Magical Green Spirit Saliva. Dahan-daang lumabas si Xiaoyan sa Alchemist Association sa ilalim ng maraming tingin na lahat ay naglalaman ng iba't ibang kahulugan sa kanila. Tumayo siya sa main entrance at pinagmasdan ang langit na unti-unting dumidilim. Medyo blanko ang isip niya habang ginagawa iyon. Sa pagtatapos ng grand meeting, ang kanyang buong katawan ay biglang nakaramdam ng higit na relaxed. Tanging kung walang pressure na ganap na kunin ang pwesto ng kampyon ay tunay siyang nakahinga ng maluwag. Ang bagay na ito ay talagang kumukonsumo ng labis na espiritu ng isang tao. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Kung hindi dahil sinabi ni Reyna Medusa ang pangungusap na iyon noon, hindi papayag si Xiaoyan na gawin ang nakakapagod na gawain at makibahagi sa grand meeting na ito. Habang inaalala niya ang babala ni Reyna Medusa, hindi napigilan ng palad ni Xiaoyan na tahimik na hawakan ang 7-colored heaven swallowing python na nakapulupot sa braso niya habang mahimbing itong natutulog. Hindi niya alam kung dahil ba ito kay Reyna Medusa na lalong lumakas, ngunit ang kasalukuyang sawa ay madalas na nahuhulog sa malalim na pagkakatulog. Paminsan-minsan, habang nagsasanay si Xiaoyan, paminsan-minsan ay mararamdaman ng kanyang matalas na pandama na mayroong dalawang espiritu na nagsusumikap at nag-aaway sa isa't isa sa loob ng maliit na katawan na iyon. May problema sa lahat ng dako. Mahinang bamantong hininga si Xiaoyan. Nang walang kakayahang tulungan ang 7-colored heaven swallowing python, napapanood lamang ni Xiaoyan ang kanilang laban. Bagamat ang huling mananalo sa labanang ito ay tiyak na si Reyna Medusa, ang 7-colored heaven swallowing python ay nakatulong man lamang kay Xiaoyan na makakuha ng karapatang makapag-usap ng mga termino kay Queen Medusa. Nang makitang biglang nagsalita si Reyna Medusa sa huling pagkakataon, malamang na ang Thoang Spirit Pill na ito ay napakahalaga sa kanya. Bagamat ang formula ng gamot ay kasalukuyang nasa kanyang mga kamay, kailangan pa rin niyang umasa kay Xiaoyan kung gusto niyang mapapino ang medicinal pill. Sa makatuwid, ang kasalukuyang siya ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa papatayin kung si Reyna Medusa ay magising balang araw. Nakalanghap si Xiaoyan ng medyo malamig, mamasa-masa na hangin. Inalis niya sa kanyang isipan ang mga magulong kaisipang iyon at bahagyang huminto sa kalye. Pagkatapos nito, iniangat niya ang kanyang ulo at naglakad sa direksyon kung saan naroroon ang angkan ng Nolan. Ngayon ang huling pagkakataon na kakailanganin niyang paalisan ang lason mula kay Nolan Jia. Kung magiging maayos ang lahat, makukuha niya ang 7 magical green spirit saliva ngayong gabi. Kapag dumating ang oras na iyon, susubukan niya at tingnan kung maaari niyang gisingin si Yao Lao sa pamamagitan ng paggamit nito. Kung magising niya si Yao Lao, magkakaroon siya ng pinakaligtas na proteksyon sa kanyang paglalakbay sa Mystic Cloud Sect sa pagkakataong ito. Kung nabigo siyang gisingin si Yao Lao, kung gayon, mapapatigas lang niya ang kanyang balat at tumungo doon. Dahil malayo na ang narating niya sa kanyang paglalakbay, hindi pipiliin ni Xiaoyan na sumuko anuman ang nangyari. Bukas ay ang huling araw na walang ginagawa. Kung maaari. Sa kasamaang palad, ang bagay na ito ay nagkaroon din ng ilang pagkakataon na magkaroon ng backlash. Sa matagumpay na pagpino ng 3 linya sa medicinal pill, ang backlash ay mas malaki sa isang Daoshi class. Kung ang lakas ko sa kasamaang palad ay bumagsak sa mga sandaling ito ay talagang magiging dahilan para madiin ako ng bahagya sa kanyang mga labi. Magkadikit si Xiaoyan. Marahang hinaplos ng daliri niya ang storage ring niya. Sa loob nito, mayroong 3-line green spirit pill na na-refine nang wala pang kalahating araw. Bagamat hindi maramdaman ni Xiaoyan ang aktwal na lakas ni Nolan Yanran, malamang na ang kanyang lakas ay hindi hihigit kay Muzan mula sa matalas at kahanga-hangang paraan nang siya ay umatake noong isang gabi. Baka malampasan pa siya nito. Si Muzan ay isa ng 9-star Daoshi. Kung nalampasan siya ni Nolan Yanran, dapat nasa paligid siya ng klase ng Daoshi. 3 taon na ang nakararaan, isa lang siyang 3-star na si Daozi. Sa loob ng wala pang 3 taong yugto ng panahon na ito ay talagang umaban siya sa klase ng Daoshi.
Maliban na lang kung nagkamali ako sa aking paghuhusga, malamang na uminom siya ng isang uri ng tabletang panggamot na maaaring direktang magpataas ng kanyang lakas sa loob ng 3 taon na ito. Sa masaganang yaman ng Mystic Cloud Sect at sa tulong ni Pilking Guhi, hindi imposibleng pinuhin ang mga naturang medicinal pill kahit na napakabihira nito. Kung hindi, kahit na ang kanyang talento ay namumukod-tangi, imposible para sa kanya na maging mas malakas ng mas mabilis kaysa sa akin. Napayuko si Xiaoyan at nag-isip. Maaaring napakahusay at hindi maarap ang kakayahan ng guro, ngunit ang mga gamot na iyon ay nangangailangan ng iba't ibang pambihirang sangkap na panggamot upang mapino. Sa aking kakayahan, maraming bagay ang hindi ko makukuha. Kung walang sapat na mga sangkap na panggamot, hindi magagawa ng guro na pinuhin ang mga gamot na tableta gaano man kahusay ang kanyang kakayahan. Kaya naman, siya ay gumagamit ng mga catalytic na taon na ito. Halimbawa, ang mga likido na maaaring pasiglahin ang potensyal ng katawan kapag inilapat dito sa kabila ng labis na pananakit. Gayunpaman, hindi pa nakagawa ang guro ng mga panggamot na pildores gaya ng mga maaaring direktang makapagpataas ng lakas ng isang tao. Binubuod ang lahat ng kondisyon nilang dalawa, tahimik na nakadama ng kaunting ginhawa si Xiaoyan kahit na ang lakas ni Nolan Yanran ay bumuti ng mabilis. Titignan natin kung paano ito pagdating ng oras na iyon. Kung magising ang guro, hindi ko na kailangang makipagsapalaran at ubusin ang 3-line green spirit pill na iyon. Kung mabaigo akong gisingin siya. Bamantong hininga si Xiaoyan bago bamulong. Kung gayon ay maaari ko na lang ipagsapalaran at subukan ito. 3 taon na akong naghanda para lamang sa aking kabiguan. Umiling si Xiaoyan at pansamantalang pinigilan ang medyo nakakainis na mga kaisipang ito. Inangat niya ang ulo niya at inilibot ang tingin sa paligid. Bahagyang nakikita na ang manor ng angkan ng Nolan sa gilid ng kanyang paningin. Dahan-daang lumapit si Xiaoyan sa pasukan ng Nolan clan. Pagkatapos pumunta araw-araw upang tulungan si Nolan Jia na paalisan ang lason sa mga ilang araw na ito, naging madalas na si Xiaoyan sa lugar na ito. Sa makatuwid, ang 2 gwardya sa harap na pasukan ay hindi kumilos sa paraang walang karanasan at humakbang pasulong upang pigilan siya. Sa halip, mapakumbaba silang ngumiti sa kanya, itinaas ang kanilang mga kamay at magalang na pinapasok siya. Sinundan ni Xiaoyan ang maliit na landas ng graba at dahan-daang lumakad ng malayo. Pagkatapos nito, dumating siya sa bulwagan at nakita niya na naghihintay na sa kanya si Nolan Jia. Nang makita ni Nolan Jia ang una, ngumiti siya habang nakatayo, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing, "Binabati kita. Ang agos ay maaari kang ituring na tao ng sandali sa kabisera. Walang sino man ang hindi nakakakilala sa iyo." Ngumiti si Xiaoyan at inilibot ang kanyang tingin sa kanyang paligid. Gayunpaman, medyo nagulat siya nang matuklasan na si Nolan Yanran na palaging nasa paligid ay wala kahit saan. Hihihi. Bumalik na si Nolan Yanran sa sekta. May isang taga-sekta dito ngayon na humimok sa kanya na bumalik. Mukhang naunawaan ni Nolan Jia ang kawalan ng katiyakan ni Xiaoyan habang nakangiti itong nagpapaliwanag. Sa ibabaw, ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Gayunpaman, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang puso. Malapit na ang 3 taon na kasunduan. Natural na kailangan niyang bumalik. Lolo Nolan, simulan na natin ang sesyon ng pagkuha ng lason ngayong araw. Ito na ang huling pagkakataon. Pagkatapos ng gabing ito, ang searing poison ay tuluyan nang umalis sa iyong katawan. Hihihi. Mabuti naman. Salamat, batang kaibigang Yan Xiao. Sa hinaharap, kung mayroon kang kailangan ng tulong, pumunta ka na lang sa aming Nolan clan. Basta ako ang namumuno, siguradong hindi kita tatanggihan. Pasasalamat na sabi ni Nolan Jia. Ang bawat isa sa atin ay nakakakuha lamang ng kung ano ang kailangan natin. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Sumunod siya sa likod ni Nolan Jia habang naglalakad sila sa isang kwarto sa gilid. Pagkatapos nito, sinimulan nila ang huling sesyon ng pagpapaalis ng lason. Ang huling sesyon ng pagpapaalis ng lason ay napakadali na medyo lampas ito sa inaasahan ni Xiaoyan. Siyempre, malinaw niyang naunawaan na ito ay dahil sa pagtaas ng kanyang espiritual na lakas sa Grand Meeting.
Dahil naranasan niya ang ganoong uri ng pagsubok, walang alinlangan na naging mas may kakayahan siya sa kanyang kontrol sa Green Lotus Core Flame. Pinunasan ni Xiaoyan ang isang patak ng malamig na pawis sa kanyang mukha. Inalis ang daliri niya sa likod ni Nolan Jia habang pinagmamasdan niya ang mukha ng huli na biglang naging malarosas. Tumanggo siya at sinabing, "Binabati kita. Ang searing poison ay tuluyan ng naalis sa katawan mo." Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, ang bibig ni Xiaoyan ay naglalaman ng kaunting kapitan. Ang searing poison ay talagang umalis sa katawan ni Nolan Jia, ngunit ito ay napunta sa kanyang sariling katawan. Ho! Nagpakawala si Nolan Jia ng mahabang hininga ng maputik na hangin. Ang maputik na hangin sa pagkakataong ito ay wala na ang itim na kulay na nilalaman nito noong nakaraan. Ito ay talagang tulad ng sinabi ni Xiaoyan. Ang searing poison na iyon ay talagang naalis na. Hindi ko kayang pasalamatan ang napakalaking kabaitan sa pamamagitan lamang ng mga salita o gawa. Alam ng matandang ako na narito ang batang kaibigang si Yan Xiao dahil sa 7 magical green spirit saliva na iyon, ngunit ang buhay ko ay hindi may kukumpara sa halamang iyon. Ako, si Nolan Jia, nangangako sa iyo na kung may pagkakataon man sa hinaharap, hindi ako magdadalawang isip na suklian ang iyong kabutihan. Tumayo si Nolan Jia at kinausap si Xiaoyan sa malalim na boses. Sa ugali niya, mukhang seryoso siya. Napangiti si Xiaoyan ngunit hindi nagkukumitel. Clap, clap. Biglang pumalakpak si Nolan Jia. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng silid na mahigpit na nakasara. Isang babaeng katulong ang may dalang jade flower pot na naglalaman ng halaman habang papasok siya. Nang lumitaw ang halaman na ito, isang kakaibang amoy na nagpakalma sa espiritu ng mga tao ay agad na kumalat sa buong silid. Nasengot ni Xiaoyan ang kakaibang halimuyak habang ang kanyang tingin ay agad na huminto sa halaman sa kanyang kamay. Ang halaman na ito ay ganap na berde ang kulay, lumilitaw na parang inukit mula sa mataas na kalidad na berdeng jade. Sa tuktok ng halaman, dahan-daang namumukadkad ang isang bulaklak na nagtataglay ng 7 magkakaibang kulay. Sa ginawa nito, medyo namangha si Xiaoyan nang mapagtanto na ang 7 kulay ay unti-unting nagbabago, na nagbibigay dito ng napakagandang hitsura. Kabataang kaibigang Yan Xiao, ito ang 7 magical green spirit saliva. Sinasabi na kung ang isang alchemist ay gagamit ng apoy upang gawing likido, ito ay magbibigay daan sa mga pagod na espiritu na makabawi ng mabilis. Noon, marami akong pinaghirapan para mahawakan ito. Ang dahilan para makuha ko ang searing poison ay dahil din sa pagpili ng bagay na ito. Tumawa si Nolan Jia. Pinigilan ni Xiaoyan ang pananabik sa kanyang puso at bahagyang tumanggo. Dinilaan niya ang kanyang labi at hindi hinayaan ang sarili na madala. Hihihi. Batang kaibigang Yan Xiao, dahil ganap mo na akong napagaling, ang bagay na ito ay pag-aari mo na ngayon. Bagamat kontrolado ni Xiaoyan ang kanyang sarili, hindi niya kayang linlanggan ang isang tusong matandang fox tulad ni Nolan Jia habang nakangiti ang huli habang nagsasalita. Maraming salamat. Ipinagpapasalamat ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kay Nolan Jia. Hindi na siya nakalaban pa. 2 hakbang pasulong, tinanggap niya ito mula sa kamay ng babaeng katulong. Nagtaas baba ang kanyang tingin habang tuwang-tuwa itong pinagmamasdan ang halaman. Bagaman ang 7 magical green spirit saliva na ito ay maaaring itago sa storage ring, dapat mong hayaan itong makatanggap ng 1 oras ng sikat ng araw-araw-araw. Kung hindi, ito ay automatikong malalanta. Dapat mong tandaan ito. Paalala ni Nolan Jia. Oo, nang marinig ito, tumanggo si Xiaoyan. Noon lamang siya nang ahas na itago ang 7 magical green spirit saliva sa kanyang storage ring. Tumalikod siya at kinausap si Nolan Jia. Lolo Nolan, may mga bagay pa akong minamadali kong tapusin ngayon. Dahil natapos ko na ang kailangan kong gawin dito, magpapaalam na ako sa iyo. Ah, importante ba? Naliligaw si Nolan Jia. Nais niyang hikayatin si Xiaoyan na manatili, ngunit nang makita ang pagkaapurahan sa noo ni Xiaoyan, maaari lamang niyang lunukan ang mga salitang iyon upang mapanatili siya. Nakangiting sinabi niya, kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari kang pumunta at hanapin ako. Hahaha. Gagawin ko. Habang nakangiti,
Si Xiaoyan, na nagmamadaling gisingin si Yao Lao, ay ikinulong ang kanyang mga kamay habang nakaharap kay Nolan Jia. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Sa loob ng silid, pinanood ni Nolan Jia si Xiaoyan na nag-aapoy sa pagkainip, at walang magawang umiling-iling lamang. Pinlano niyang imbitahan ang kausap sa hapunan para maglagay ng matibay na pundasyon para sa kanilang relasyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 328. Paggising ni Yao Lao. Si Xiaoyan ay nagmamadali nang umalis siya sa angkan ng Nolan. Gusto niyang mabilis na bumalik sa inn na tinutuluyan niya nang bigla niyang ihinto ang kanyang mga yabag. Upang gawing likido ang 7 magical green spirit saliva, natural na kailangan niya ng medicinal cauldron. Ang kalderong iyon niya, gayunpaman, ay nawasak na noong grand meeting. Umiling si Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago siya nagmamadaling naglakad patungo sa primer auction house. Dahil natatakot siya na maantala siya kapag nakilala niya si Yafei, bumili lang si Xiaoyan ng isang medicinal cauldron na humigit kumulang kapareho ng tier ng dati niyang nakuha mula sa labas ng auction house. Mabilis siyang bumalik sa tinutuluyan niyang inn nang walang tigil. Sa buong pagtutok, si Xiaoyan ay nagmamadaling bumalik sa inn, pumasok sa kanyang silid at pinaihit ang kanyang kamay upang maisara ng mahigpit ang pinto. Naglakad siya papasok sa loob ng kwarto. Pagkatapos lamang niyang huminga ng ilang magaspang na paghinga ay sa wakas ay inilabas niya ang 7 magical green spirit saliva at inilagay ito sa mesa. Nakaupo sa gilid ng mesa, ang tingin ni Xiaoyan ay diretsyong tumitig sa napakagandang halaman na ito ng matagal bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Pagkatapos ng labis na pagsisikap, sa wakas ay nakuha na niya ito. Kaya lang hindi niya alam kung may pakinabang ba ito sa kanyang guro. Dahan-daang pinatahimik ni Xiaoyan ang kanyang nababagabag na damdamin. Maingat niyang isinara ang lahat ng bintana bago bumalik sa gilid ng mesa at matamang pinag-aralan ang 7 magical green spirit saliva na paulit-ulit na nagbabago ng kulay. Kasabay ng pagbeko sa kanyang kamay, isang kulay pulang medicinal cauldron ang lumitaw sa mesa. Habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa jade pot na naglalaman ng 7 magical green spirit saliva, biglang naglabas si Xiaoyan ng nakatagong lakas sa kanyang palad. Isang crack ang narinig at ang mga crack lines na mabilis na nagsimulang kumalat ay lumitaw na parang spider web sa ibabaw ng jade pot. Diniin ng daliri ni Xiaoyan ang jade pot na puno ng crack lines. Kaagad, ang huli ay tuluyang naputol, na inihayag ang mga ugat ng 7 magical green spirit saliva na binalot ng lupa sa loob nito. Matapos mag-isip ng ilang sandali habang pinagmamasdan niya ang mamasa-masa na lupa, muling damapo ang palad ni Xiaoyan malapit dito. Ang isang malabong berdeng kulay na apoy na panla ay nagbuga ng mataas na temperatura na mabilis na inihaw ang mamasa-masa na lupa hanggang sa ito ay matuyo. Sa sandaling ito, marahan itong tinapik ng kanyang palad at ang lahat ng lupa na nakabalot sa labas ng 7 magical green spirit saliva ay nagsimulang tumulo, na inihayag ang ibabang bahagi ng mga ugat na hindi man lang nasira. Bahagyang kumulo ang palad ni Xiaoyan at dahan-daang hinailan ng banayad na puwersa ng pagsipsip pataas ang 7 magical green spirit saliva na pagkatapos ay maingat na inilagay sa medicinal cauldron. Bahagyang umikot ang kanyang palad at isang nakakunot na kulay berdeng apoy ang iniluwa mula rito. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at ang flame seedling ay mabilis at biglang ipinasok sa medicinal cauldron, umiikot sa 7 magical green spirit saliva ng ilang beses. Nang lumitaw ang kulay berdeng apoy, ang mataas na temperatura na dala nito ay naging sanhi ng mabilis na pagkalante ng 7 magical green spirit saliva, na orihinal na parang berdeng jade. Bagamat nalanta ang mga sanga at dahon, ang kulay ng 7 kulay na bulaklak ay lalong lumiwanag. Sa sandaling ang mga sanga at dahon ay ganap na naging abo at nawala, ang kulay ng bulaklak ay napakatingkad na naging dahilan upang makaramdam ng matinding kirot sa mga mata ng mga nakatingin dito. Bukod pa rito, ang isang masaganang halimuyak, na katulad ng sa isang vintage na alak na nakabaon sa ilalim ng lupa sa mahabang panahon, ay nagsimulang dahan-daang tumulo mula sa labasan ng apoy ng nakapagpapagaling na kaldero. Napukaw ang buong diwa ni Xiaoyan habang nilalanghap niya ang masaganang halimuyak.
Nagulat siya nang mapagtanto na ang kanyang pagod, na isang matagal na hindi kanais-nais na epekto ng kompetisyon sa kabila ng kanyang pahinga sa araw, ay talagang ganap na nawala. Ito ay talagang isang bagay na mabuti. Ang bango lang mula sa bulaklak ay may kakaibang epekto na maihahambing sa isang Tier 3 medicinal pill. Malamang na may epekto ito sa mga pagod na espiritu. Nagbigay ng papuri si Xiaoyan habang itinapon niya ang kanyang tingin sa medicinal cauldron. Bahagyang gumalaw ang kanyang daliri at ang kulay berdeng apoy na nakapalibot sa 7 kulay na bulaklak, ay biglang lumundag, na bumabalot sa huli. Pagkatapos nito, ang apoy ay nagsimulang marahas na sunugin ito. Habang namimilipit ang apoy, si Xiaoyan, na nakatitig sa medicinal cauldron, ay biglang naglabas ng malambot na tunog. Napagtanto niya na noong ang 7 magical green spirit saliva ay nasunog ng apoy, ang 7 kulay na liwanag na paulit-ulit na nagbabago ay talagang kayang makipaglaban sa Green Lotus Core Flame, na sinusubukang panatilihin ang buong sarili nito sa loob ng apoy. Hihihi. Ang bagay na ito ay talagang hindi pangkaraniwang bagay. Talagang kayang tiisin ang temperatura ng Heavenly Flame sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, ito ay ganoon lang. Si Xiaoyan ay mahinang tumawa nang mapagtanto niya na habang ang underground Green Lotus Flame ay paulit-ulit na pumailan lang, ang 7 kulay na liwanag na nakikipaglaban dito ay unti-unting hamina. Sa hitsura nito, limitado ang enerhiya na magagamit ng 7 kulay na liwanag. Dahan-daang iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang palad at isa pang kumpol ng kulay berdeng apoy ang tumalsik sa medicinal cauldron. Kaagad, muling tumaas ang temperatura ng kulay berdeng apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan nitong nilamon ang lumalaban na 7 kulay na ningning sa isang iglap. Nang mawala ang 7 kulay na ningning, ang 7 kulay na bulaklak ay agad na naging mahina. Sa isang paggalaw lamang mula sa apoy na panla, ang mga talulot ng bulaklak ay mabilis na nalalanta. Tumalsik ang mga patak ng 7 kulay na hamog mula sa nalalanta na mga talulot ng bulaklak at kumikislap na may kakaibang kinang. Habang ang 7 kulay na bulaklak ay ganap na nalalanta, ang napakaraming maliliit na patak ng 7 kulay na patak ng hamog ay nagsimulang dahan-daang nagsama-sama, katulad ng isang maliwanag na perlas na naglalabas ng 7 kulay na ningning, na lumilitaw na talagang kaakit-akit. Dapat ganito, di ba? Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang 7 kulay na patak ng hamog, binawi niya ang apoy. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at nabuksan ang takip ng cauldron. Ang 7 kulay na patak ng hamog ay lumipad at gumuhit ng isang bahaghari na arko sa himpapawid. Ang 7 kulay na patak ng hamog na lumipad pataas ay dahan-daang nasuspine halos kalahating pulgada mula sa palad ni Xiaoyan. Habang gumagalaw ang mahinang 7 kulay na ningning ay tahimik na lumawak at kumunat. Ito. Paano ko ito gagamitin? Napakurap si Xiaoyan nang hindi sigurado. Ginamit niya ang kanyang espiritual na lakas upang walisin ito ng isang beses, napagtanto lamang na ang 7 kulay na patak ng hamog ay naglalaman ng isang uri ng kakaibang enerhiya na magiging sanhi ng paglundag ng espiritu sa tuwa. Gayunpaman, ano ang kailangan niyang gawin upang hayaan itong si Yao Lao ay makuha ito? Ibinaba ng kaunti ni Xiaoyan ang kanyang kanang kamay at pinaikli ang distansya sa pagitan ng 7 kulay na nakasuspine na patak ng hamog at ng maitim na singsing sa kanyang kaliwang kamay. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niya, "Huwag mong sabihin sa akin na dapat kong itapon ito ng ganito." Alam ni Xiaoyan na ang madilim na itim na singsing na ito ay naglalaman din ng kakayahang magimbak na katulad ng isang singsing na imbakan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay tila nakikinig lamang sa utos ni Yao Lao. Sa espiritual na lakas ni Xiaoyan, imposibleng makapasok siya. Nagalit si Xiaoyan dito saglit na nakakunot ang noo, ngunit wala pa ring ideya kung paano magpapatuloy. Maingat lamang niyang idikit ang 7 kulay na patak ng hamog patungo sa madilim na itim na singsing. Kasunod ng pagikli ng agwat sa pagitan ng dalawang bagay, biglang napagtanto ni Xiaoyan na ang maitim na singsing na laging lumalabas na sinaunang at malalim ay biglang naging mas maliwanag. Talagang epektibo ito. Isang malaking kagalakan ang lumitaw sa puso ni Xiaoyan nang matuklasan niya ang pangyayaring ito. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Sa paggalaw ng kanyang kamay, ang 7 kulay na patak ng hamog ay biglang bumagsak sa singsing.
Ang salpukan nilang dalawa ay hindi naging dahilan ng pag-slide ng 7 kulay na patak ng hamog mula sa ring. Sa halip, kakaiba itong dumikit sa ibabaw ng singsing. Sa isang sandali, ang maitim na itim na singsing ay tila naging isang bagay na gawa sa 7 magkakaibang kulay. Habang namumukadkad ang 7 kulay na ningning, unti-unting lumabas ang isang kulay itim na ningning mula sa kaibuturan ng madilim na itim na singsing. Ang 7 kulay na liwanag ay tila nilalamon ng kulay itim na ningning na ito na kumikinang dito, na humihina sa bilis na nakikita ng mata. Kasunod ng paghina ng 7 kulay na ningning, ang kulay itim ay naging siksik. Nang makita ang kakaibang pangyayaring ito na nangyari sa ring, isang ligaw na saya ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan. Malabo niyang nararamdaman na may espiritu na pamilyar sa kanya na unti-unting bumabawi. Ang madilim na ningning sa kulay itim na singsing ay lalong nagiging siksik. Sa wakas, ito ay tila isang napakalalim na hukay. Sa isang pagkakataon, ang singsing ay biglang nahulog mula sa daliri ni Xiaoyan at dahan-daang nasuspine sa harap ng huli. Ang madilim na itim na glow ay binawi at iniluwa habang paulit-ulit ang pag-ikot na ito ng walang kapaguran. Guro, nagising ka na ba? Habang pinagmamasdan niya ang madilim na itim na singsing sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Xiaoyan na magtanong sa medyo nabalisa na paraan. Walang tugon sa mga salita ni Xiaoyan. Ang maitim na singsing ay lumutang lamang sa ganitong paraan, ngunit ang figure ni Yao Lao ay hindi lumitaw gaya ng inaakala ni Xiaoyan. Ano ang nangyayari? Bahagyang ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, nakaramdam ng kaunting pagkawala. Iaabot na sana niya ang kanyang kamay para kunin ang singsing nang biglang manginig ng husto ang huli na kanina patahimik. Isang malawak at nakakatakot na spiritual strength ang biglang naging anyo ng mga ripples at pumutok na may singsing sa gitna nito. Ang espiritual na enerhiya na pagsabog na biglang lumitaw ay naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Kung tatamaan siya ng nakakatakot na espiritual na alon na ito, malamang na ang kanyang espiritu ay agad na mawawasak. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa mga alon ng espiritual na enerhiya na kumalat. Pilit niyang pinipigilan ang gulat sa kanyang puso. Imposible para sa kanya na makatakas mula sa mga pag-atake sa ganitong kalapit. Bukod dito, naniniwala rin siya na hindi siya sasaktan ni Yao Lao. Ang mga alon ng espiritual na enerhiya ay lumabas sa parang kidlat. Bago ito nakipag-ugnayan kay Xiaoyan, isang tiyak na rehiyon ng ripple ang biglang tumigil at pagkatapos ay nawala. Ang espiritual na ripple attack ay tumalon kay Xiaoyan at marahas na umakyat patungo sa bubong. Glug! Ang malabong espiritual na ripple ay hindi nakapinsala sa anumang bagay sa bubong na walang laman ng mga tao. Gayunpaman, sa ilalim ng isang madilim na itim na lugar, isang figure ng tao ang biglang nakatapulted out. Isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang tumalsik. Ang liwanag ng buwan na nakakalat sa figure ay nagpakita ng isang matandang mukha na may medyo madilim na kutis. Masama ito. Nagising na naman ang taong iyon. Sa hinaharap, hindi ako makakalapit sa kanya. Ang bastos na ito. Alam niyang wala akong anumang masamang hangarin, ngunit gumagamit pa rin siya ng napakalakas na pag-atake. Pinunasan ng itim na anino ang mga bakas ng dugo sa gilid ng bibig niya habang pinapagalitan. Dahan-dahang idiniin ng kanyang mga daliri ang bakanteng espasyo, at pagkatapos ay nawala ang kanyang katawan sa kadiliman sa ilang sandali. Sa isang liblib na bayan na 10-10 kilometro mula sa kabisera, walang pakialam na tinitigan ni Hai Badong ang isang eskultura ng tao sa ibaba niya. Walang ingat siyang naghagis ng nahulog na dahon sa ice sculpture. Ang nalalaglag na dahon ay lumutang sa hangin habang dahan-daang bumababa. Tara na! Itinaas ni Hai Bodong ang kanyang ulo at ngumiti sa dalawang anino sa mga sanga ng puno sa itaas niya. Oo, bahagyang tumango sina Fama at Jialao. Akmang gagalaw na sila nang biglang nagbago ang mga mukha nila. Bigla silang lumingon at ibinato ang kanilang mga tingin sa malayong malaking kabisera. Napakalakas ng espiritu. Sabay-sabay na bumungad sa bibig nilang dalawa na walang naunang pagpaplano. Agad namang nagpalitan ng tingin ang dalawa at pareho silang nakakita ng seryosong ekspresyon sa kanilang mga mata. Bakit may isang malakas na tao na lumilitaw sa kabisera? Bakit wala kaming narinig na anumang balita?
Sabi ni Jialaw sa malambot at malalim na boses. Bilang tagapagalaga ng pamilya ng Imperial, dapat niyang malaman kaagad ang sino mang malakas na tao na biglang sumulpat sa kabisera. Hindi ko alam. Masyadong malakas ang espiritong ito, malayo sa kung ano ang maihahambing ko sa. Ang mahinang boses ni Fama ay nabigla. Sa isa pang puno, lumingon din si Haibadong at tumingin sa direksyon ng kabisera. Bahagyang lumaki ang kanyang bibig at unti-unting lumitaw ang isang sorpresa sa kanyang mga mata. Ang espiritual na lakas na ito ay tila mula sa loob ng munting lalaking iyon, ang katawan ni Xiaoyan. Siya. Nabawi na ba niya ang kanyang lakas? Tara na, dapat tayong bumalik at tingnan. Pinaikit ni Haibodong ang kanyang mga mata. Hindi niya sinabi kay Fama o Jialaw ang tungkol sa pinagmulan nitong espiritual na lakas. Random lang niyang sinabi at sa isang iglap, mabilis siyang lumipad patungo sa kabisera. Oo. Tumanggaw sina Fama at Jialaw. Ang kanilang mga katawan ay tumaas at sumunod ng malapit sa likod ng Haibadong. Nang mawala silang tatlo ay tuluyang damapo ang nalalagas na dahon sa ice sculpture. Kaagad, isang malinaw na tunog ng pag-crack ang lumitaw at ang ice sculpture ay biglang nabasag. Napuno ng yelong alikabok ang kalangitan bago unti-unting naglaho sa ilalim ng liwanag ng buwan. Battle Through the Heavens. Kabanata 329. Talakayan sa gabi. Sa loob ng silid, ang mga kamay ni Xiaoyan ay inilagay ng may proteksyon sa harap ng kanyang mukha. Maya-maya, tumingin si Xiaoyan sa pagitan ng kanyang mga kamay at tiningnan ang kulay itim na singsing sa kanyang harapan na muling kalmado. Saka lang niya ibinaba ang kanyang mga braso. Ininspeksyon niya ang kanyang katawan, na tila walang anumang deformation. Ang mga damit ni Xiaoyan, na tila nakaumbok matapos makatanggap ng suntok mula sa spiritual ripple ay unti-unting bumaba. Matapos maramdaman na walang nararamdamang discomfort na ibinubuga sa kanyang katawan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Inangat niya ang ulo niya at tinignan ang kulay itim na storage ring sa harap niya. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakita ang figure ni Yao Lao. Ano ba talaga ang nangyari? Bahagyang sumimangot si Xiaoyan at hindi siguradong mamulong. Muli siyang tumawag, ngunit ang madilim na itim na singsing ay nagbuga lamang ng madilim na kulay na glow. Hindi ito nagbigay ng anumang tugon, ni walang kahit katiting na espiritual na paggalaw. Sa halip, ito ay tahimik na parang pool ng walang tubig na tubig. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay nabigo. Ngunit ang espiritual na ripple kanina ay talagang kay guro. Medyo nawala ang mukha ni Xiaoyan at nadismaya matapos maghintay ng mahabang panahon nang walang nakitang tugon. Kung talagang nagising si Yao Lao, malamang nasasagutin niya agad si Xiaoyan sa puso ng huli. Ang kasalukuyang sitwasyon, gayunpaman, ay tila nagpapahiwatig lamang na ang espiritu ni Yao Lao ay nililimitahan pa rin ng isang bagay. Sa makatuwid, hindi siya basta-basta makakausap ni Xiaoyan tulad ng ginawa niya noon. Ano man ang sitwasyon, masasabi man lang ni Xiaoyan mula sa ningning na ibinubuga ng kulay itim na singsing na mas mabuti ang kalagayan ni Yao Lao kumpara noong nakatulog ang huli. Sa hitsura nito, may epekto nga ang 7 magical green spirit saliva. Matapos titigan ang singsing na nakasabit sa harapan niya ng mahabang panahon, nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Inabot niya ang kamay niya at hinawakan ang singsing at muli itong isinuot sa daliri niya. Sa pagkakataong ito, ang singsing ay hindi nagpakita ng anumang pagtutol. Ang madilim na liwanag ay patuloy na nananatiling maliwanag sa ilang sandali bago ito tuluyang nawala. Ang itim na singsing ay naging katulad ng hitsura nito sa nakaraan, lumilitaw na hindi mahalata. Habang dahan-daang dumampi ang kanyang daliri sa kulay itim na singsing, na bumalik sa pagiging kalmado, sinapurin ni Xiaoyan ang kanyang noo. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos ng isang mapait na tawa ay mahina siyang mamulong. Guro, siguraduhing patuloy akong maghahanap ng mga paraan upang matulungan kang gumaling ng mas maaga. Muling bumantong hininga si Xiaoyan. Akmang aayusin niya ang kanyang paghinga at magsisimulang magsanay nang biglang damapo ang kanyang tingin sa bintana. Isang malakas na tunog ng hangin na nagdadala ng nagyayelong hangin ang sumugod sa kanya mula sa direksyong iyon. Habang pilit na tinutulak ang bintana,
Lumitaw ang figure ni Hai Badong sa loob ng silid. Tumingin ang huli kay Xiaoyan at kasalukuyang nagulat habang nagtanong. Gumaling ka na ba? Nang marinig ito, si Xiaoyan ay nalilito. Agad naman siyang nakaramdam ng kaunting ginhawa. Ang tanong ay malamang dahil sa nakakatakot na espiritual na alon kanina. Ang isang malakas na tao ng parehong klase bilang Hai Badong ay sobrang sensitibo sa isang malaking espiritual na kilusan. Nakuha ko na ang 7 magical green spirit saliva at nilunok ko lang ito. Talagang biglang gumaling ang aking espiritual na lakas. Sa kasamaang palad, sa hindi malamang dahilan, muli itong tumahimik pagkaraan ng ilang sandali. Umiling si Xiaoyan at nagsabi ng bahagyang kasinungalingan. Nagulat si Hai Bodong. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbigay siya ng mapait na ngiti at sinabing. Kung gayon ang ibig mong sabihin ay hindi ka pa gumagaling. Huwag mong sabihin sa akin na walang epekto ang 7 magical green spirit saliva. Hindi rin ako masyadong sigurado. Pero at least naramdaman ko ang spiritual strength na hindi pa nababawi. Dati, wala talaga akong nararamdamang ganoon. Kung titignan, may epekto talaga ang 7 magical green spirit saliva. Medyo walang magawang sinabi ni Xiaoyan. Mukhang makakahanap lang ako ng ibang paraan para mabawi ang espiritual na lakas. Isipin na masaya ako sa wala. Umiling si Hai Bodong sa pagkabigo. Umupo siya sa upuan at sinabi. Kung nakuha mo na ang iyong lakas, ang ating safety factor kapag pumunta ka sa Misty Cloud Sect sa pagkakataong ito ay tataas ng marami. Kung hindi mo pa nagagawa, ito ay lubhang mapanganib kahit na sa aking proteksyon. Ang Misty Cloud Sect ay may napakahabang tradisyon. Ang lakas ng mga matatandang iyon ay katawa-tawa na malakas. Bukod dito, nariyan ang magkasanib na pag-atake na Dao techniques kung saan napakahusay ng mga miyembro ng Misty Cloud Sect. Ang superposisyon ng kanilang mga pag-atake ay isang matalim na talam na kahit ako ay kailangang iwasan. Hihihi. Kasama ang isang dawang na katulad mo, hindi dapat na may makakapidyo sa atin na makatakas kahit na hindi natin sila kayang talunin, di ba? Biro ni Xiaoyan. Ang iyong pag-iisip ay talagang napakasimple. Umiling si Hai Badong. Natahimik siya saglit nang bigla niyang tinitigan si Xiaoyan. Sa mahinang boses, sinabi niya. Bata, sa isang araw, pupunta ka sa Misty Cloud Sect. Sa palagay ko ay may mga bagay na dapat nating sang-ayunan muna. Habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Hai Badong na biglang naging seryoso, medyo nagulat si Xiaoyan. Agad siyang tumango ng tahimik bago sinabing. Magsalita ka. Noon ay sinabi ko na nagagawin ko ang lahat para masiguro ang iyong kaligtasan. Gayunpaman, ito ay nasa precondition lamang na hindi masaktan ang Misty Cloud Sect. Dapat alam mo na medyo malalim ang relasyon ko sa Primer Clan. Sa makatuwid, ang anumang aksyon ko ay magdadala sa Primer Clan. Bagamat maaaring mukhang malakas ang mga ito na medyo may timbang bilang isa sa 3 malalaking angkan sa Jiama Empire, dapat mong malaman na may iba pang mga lakas sa Jiama Empire. Kung pag-uusapan natin ang pagkakaroon ng solidong lakas, ang Misty Cloud Sect ang manggaguna. Ang libu-libong at daang taon ng tradisyon na ito ay isang bagay na kahit ang Imperial Family ng Jiama Empire ay hindi maihahambing. Siyempre, ito ay hindi kasama ang pinagsamang lakas. Kahit anong sabihin ng isang tao, ang Imperial Family ng Jiama Empire ay namumuno pa rin sa buong imperyo. Ang lakas na itinatago ng sinaunang sektang ito ay hindi rin kasing simple ng kung ano ang nasa ibabaw. Dapat mong malinaw na maunawaan na kahit na ang haba ng buhay ng isang tao sa kontinente ng Dao Qi ay limitado, kung ang isang tao ay magtagumpay na itaas ang kanyang klase sa loob ng kanyang habang buhay, maaari itong pahabain ng marami. Ang huling pinuno ng sekta ng Misty Cloud Sect na si Yun Shan, ay may lakas na tulad ng isang 8 bituin na si Dao Wang nang ibigay niya ang posisyon ng pinuno ng sekta sa iyon ng panahong iyon, nandoon pa rin ang kanyang posisyon sa katapusan ng buhay iyon. Sa loob ng mga taon na ito, bihirang may nakarinig mula sa kanya, gayunpaman, ang hindi pagkarinig tungkol sa kanya ay hindi nangangahulugan na siya ay namatay na. Dahan-daang ang sabi ni Hai Badong. Ibig mong sabihin, ang dating pinuno ng Misty Cloud Sect ay maaaring buhay pa.
Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at mahinang nagtanong. Bagaman hindi ako makasigurado, malaki ang posibilidad na ito ay totoo. Kung nabubuhay pa siya. Sa tingin ko, dapat ay nalagpasan na niya ang hadlang ng isang Dao Huang at naging isang Dao Zhang. Bumantong hininga si Hai Badong at sinabi. Sa makatuwid, kung maaari, subukan ang iyong makakaya upang maiwasan ang napakalaking salungatan sa Misty Cloud Sect. Kung hindi, kapag dumating ang oras na iyon, kahit na ikaw, Fama, at ang matandang iyon na si Jie Xingtian ay magkaroon ng ilang pagkakaibigan, kailangan nilang isipin ang malaking larawan at hindi sasaktan ang Misty Cloud Sect dahil lamang sa iyo. Kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan, tila hindi naapektuhan ng mga salita ni Hai Badong. Kailanman ay hindi niya naisip ang ganoong karangyang pag-iisip. Wala pang kalahating buwan na kilala niya sina Fama at Jie Lao. Masyadong wishful thinking kung gusto niyang maging magkaaway sila ng may pinakamalaking lakas ng Jiama Empire dahil lang sa kanya. Kung talagang aabot kami ng Misty Cloud Sect sa punto na magiging magkaaway kami, sa tingin ko pipiliin din ng Old High na umatras, di ba? Biglang sabi ni Xiaoyan sa mahinang boses. Malinaw niyang naiintindihan na sila ni Hai Badong ay may relasyon lamang sa negosyo. Kung hindi dahil sa spiritual recovery purple pill, malamang na magkahiwalay na sila ng landas. Tahimik si Hai Badong. Iniangat niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang kalmadong ekspresyon ng binata. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Hanggat hindi lilito si Yon Tian. Napakalinaw ng kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Kung lalabas ang dating Misty Cloud Sect leader, may isip lang niya ang Primer Clan at itigil ang pakikialam sa isyu sa pagitan ni Xiaoyan at ng Misty Cloud Sect. Maliit ka. Bata ka pa. Sa iyong talento, ang iyong potensyal sa hinaharap ay walang limitasyon. Bago ka maging isang tunay na malakas na tao, kailangan mong magtiis. Ang pagkakaroon ng masyadong matalas na gilid ay hindi kapakipakinabang sa iyo. Hindi pa huli ang lahat para makipaglaban sa Misty Cloud Sect kapag malaya mong makontrol ang malaking lakas sa loob ng iyong katawan. Tinapik ni Hai Badong ang mga balikat ni Xiaoyan at sinabi sa isang seryoso at nag-aalalang paraan. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Kung hindi niya isasama ang lakas ng guro, nasa Daoshi class lang siya. Sa Misty Cloud Sect kung saan ang malalakas ay nasa lahat ng dako, mahahanap ng isa ang maraming katulad na antas sa kanya sa pamamagitan lamang ng random na pag-agaw sa paligid. Bata pa siya. Ito ang pinakadakilang asset niya. Hihihi. Sige. Nasabi ko ang lahat ng ito dahil gusto kong ipaalala sa iyo sa huling sandali na mag-ingat hanggat maaari pagdating mo sa Misty Cloud Sect. Ngumiti si Hai Badong at tumayo. Patuloy siyang nakangiti habang kausap si Xiaoyan. Medyo gabi na. Dapat kang magpahinga. Magpahinga ka bukas at pagkatapos ay pumunta sa Misty Cloud Sect. Bahagyang tumango si Xiaoyan habang sinusundan ng tingin si Hai Badong palabas ng silid. Maya-maya pa ay nagpakawala siya ng mahabang hininga. Ang mga salitang ito ng Hai Badong ay naging dahilan upang mas magising siya. Bagamat lumilitaw na sina Fama at Jie Lao, ang malalakas na taong ito sa tuktok ng imperyo, ay lubhang palakaibigan sa kanya. Ang lahat ng ito ay kadalasang binuo sa hindi pagkakaalam sa background ni Xiaoyan at sa misteryosong guro na wala sa likuran niya. Sa harap ng isang malaking kaganapan, tulad ng salungatan ni Xiaoyan sa Misty Cloud Sect, na maaaring humila sa kanila sa whirlpool, tiyak na hindi sila magiging kaaway ng Misty Cloud Sect dahil kay Xiaoyan. Ang katotohanan ay palaging malupit. Humiga si Xiaoyan sa malambot na kama. Nakasuporta ang mga kamay niya sa likod ng ulo niya habang nakatitig sa kurtina ng kama sa itaas niya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit maya-maya lang ay bigla niya itong binuksan. Gayunpaman, wala nang kahit katiting na takot sa malaking nilalang sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Maaaring sabihin ng isang tao na ito ay ang walang takot ng mga kabataan o na siya ay labis na mayabang, ngunit nasabi na niya noon na hindi niya pipiliin na sumuko sa pagpunta sa Misty Cloud Sect sa anumang kadahilanan. Kalimutan ang tungkol sa Misty Cloud Sect na posibleng magkaroon ng Dao Zhang. Kahit na mayroon silang Dao Sheng, tiyak na lilito siya tulad ng kanyang ipinangako. Kung hindi ako sasaktan ng mga tao, hindi ko sila sasaktan.
Mahigpit na ibinoka ni Xiaoyan ang kanyang mga labi sa isang manipis na linya. Matigas ang ulo niya dahil maislan siya. Kung talagang nilayo ng Misty Cloud Sect na ay bully siya sa kanilang lakas, magagamit lang ni Xiaoyan ang realidad para sabihin sa kanila na hindi siya putik na maaari nilang masahihin. Ano man ang mangyari, kailangan kong manalo sa 3 taon na kasunduan. Ito ay dahil kailangan ko ito para patunayan na sulit ang 3 taon kong masipag na pagsasanay. Kung mabibigo ako, ang 3 taong pagsasanay ko ay mawawalan ng saysay at magiging ganap na walang halaga. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Huminga siya ng malalim, inayos ang likod at tumalon. Umupo siya ng naka-cross-legged sa kama. Nolan Yanran, maghintay ka lang. Mahinang ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ipinakita ng kanyang mga kamay ang training seal at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, pinakalma ni Xiaoyan ang kanyang emosyon at mabilis na pumasok sa kanyang training mode. Dahil hindi lumitaw si Yao Lao tulad ng kanyang nakalarawan, nagpasya si Xiaoyan na iakma niya ang kanyang kondisyon sa peak ngayong gabi. Bukas, kakainin niya ang 3-line Green Spirit Pill at lalagpasan ang Daoshi Barrier, papasok sa klase ng Dadoshi. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya mabibigo. Battle Through the Heavens. Kabanata 330. Pagkonsumo ng 3 lines Green Spirit Pill. Kinaumagahan ng sumunod na araw, bumuhos ang mainit na liwanag mula sa pagitan ng mga bintana at isang maliit na puting kulay na sinag ng liwanag ang kumalat sa sahig ng silid. Ang sinag ng liwanag ay dahan-daang naginat, bago ito tuluyang umakyat sa kama at sumilay sa mukha ng binata na naka-crossleg dito. Naramdaman ang mainit na pakiramdam ng labas ng mundo, bahagyang gumalaw ang tahimik na mukha ng kabataan. Ilang sandali pa, unti-unting bumukas ang kanyang mga mata, na mahigpit na nakapikit, na nagpapakita ng isang pares ng madilim, mahinahon, at walang pakialam na mga itim na balintataw. Pinaihit ni Xiaoyan ang kanyang katawan saglit, bago tumalon pababa mula sa kama sa malambot na paraan. Binuksan niya ang pinto, nagulat na lamang siya sa bakanteng pribadong silid sa unahan. Malamang na umalis si Hai Badong dahil may gagawin siya. Gayunpaman, maaaring mas mabuti ito dahil maiiwasan ni Xiaoyan na maistorbo. Matapos maingat na maghugas sa pribadong silid, binaligtad ni Xiaoyan ang berde at pulang kulay na karatula sa tabi ng pinto upang ang pula ay lumabas na nakaharap, na nagpapahiwatig na ayaw niyang maistorbo. Nang matapos na niya ang lahat ng kanyang paghahanda, panatag si Xiaoyan at bumalik sa silid. Binuksan niya ang bintana, hinayaan ang mainit na sikat ng araw sa umaga na kumalat sa kanyang katawan. Ang mainit at nakaka-relax na pakiramdam na ito ay nagdulot ng kaunting katamaran sa mga tao ngunit naging sanhi din ito ng katahimikan ni Xiaoyan kung saan ang anumang pagbabago ay nahihirapang mabuo. Tahimik na nakatayo si Xiaoyan sa tabi ng bintana, ibinaling lamang ang kanyang katawan pagkaraan ng ilang sandali. Hindi makikita ng isa ang kahit kay titing na saya o galit sa kanyang kalmadong mukha. Dahan-dahan niyang itinaas ang palad niya at biglang bumangon ang berdeng ilaw mula rito. Ang berdeng ilaw ay lumaki kasabay ng hangin at naging kulay berdeng lotus na upuan na nagbuga ng mahinang berdeng glow. Ang lotus seat ay nasuspine sa harap ni Xiaoyan habang ito ay bahagyang naanod. Dahan-daang idiniin sa lupa gamit ang kanyang mga daliri sa paa, ang katawan ni Xiaoyan ay pumailanglang at tuloy-tuloy na dumapo sa berdeng lotus seat. Umupo siya ng naka-cross-legged dito. Nang madikit ang kanyang katawan sa green lotus seat, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na tila naging mas sensitibo siya sa natural na enerhiya sa paligid niya. Ang pangunahing upuan na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang bagay na nilikha mula sa parehong pinagmulan ng green lotus core flame. Niyugyug ni Xiaoyan ang kanyang mga daliri at lumitaw sa pagitan ng kanyang mga daliri ang isang kulay berdeng tabletang panggamot na napapalibutan ng 3 linya ng tableta. Ibinaba niya ang kanyang ulo at pinag-aralan ang medicinal pill na ito na matagumpay na napinom matapos maubos ang lahat ng kanyang lakas. Matagal siyang natahimik bago siya mahinang nagsalita. Sa pagkakataong ito, hindi ako mabibigo. Kung hindi, umiling si Xiaoyan at nagpakawala ng maputik na hangin. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nabuo ang training seal gamit ang 2 kamay. Lalong naging makinis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib.
Hindi nagtagal pagkatapos ipikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, ang kalmadong hangin na nakapaligid sa kanya ay tahimik na nagsimulang magiba-iba, tulad ng ibabaw ng lawa na ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang bato na itinapon dito. Maraming daloy ng enerhiya, na makikita ng mata, ay lumabas mula sa hangin. Umikot sila sa paligid ng berdeng lotus saglit bago naging libu-libong mga thread ng enerhiya na nagsimulang bumuhos kay Xiaoyan. Nang dumaan sila sa green light barrier, na ibinubuga ng berdeng lotus, mabilis silang sumailalim sa paunang paglilinis. Pagkatapos nito, bawat isa ay nagdala ng kaunting purong enerhiya mula sa berdeng lotus habang sinusundan nila ang paghinga ni Xiaoyan at pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling pumasok ang mga enerhiyang ito sa kanyang katawan, madali itong nakontrol ng isip ni Xiaoyan. Ang mga ito ay inilipat sa ruta ng Qi method habang sila ay inilipat minsan sa paligid. Ang mga dumi sa loob ng bawat thread ng enerhiya ay ganap na nalinis, nag-iwan lamang ng kaunting purong enerhiya na ibinuhos sa puyo ng tubig. Dahan-dahang hinihigop ni Xiaoyan ang enerhiya ng panlabas na kapaligiran. Makalipas ang ilang sandali, nang bumalik sa normal ang lahat, naghanda si Xiaoyan na i-flick ang kanyang daliri sa 3 lines green spirit pill na nasa loob ng dalawang daliri niya. Sa isang mahusay na paraan, pinitik niya ito sa kanyang nakabukang bibig. Bago makapag-react si Xiaoyan, sa sandaling ang 3-line green spirit pill ay pumasok sa kanyang bibig at natunaw, ang 3 lines green spirit pill ay mabilis na naging 3 purong enerhiya na alon, na ang bawat bahagi ay lalong lumalakas kaysa sa huli. Sinundan nila ang kanyang lalamunan at gulong-gulong pababa. Sa wakas, bumuhos sila sa kanyang chi paths na may galit na dagandong. Sa sandaling ang 3 bahagi ng enerhiya ay pumasok sa kanyang chi paths, ang mga kamay ni Xiaoyan na nagpapanatili ng training seal ay biglang nanginag. Napagtanto niya na sa 3 bahagi ng enerhiya, 2 sa kanila ang biglang naglabas ng mataas na temperatura na maihahambing sa isang apoy na nagninangas sa sandaling ito. Ang ibang kulay puti na enerhiya ay naging kasing lamig ng yelo. Saan man na dumaan ang malamig na hangin mula sa enerhiya, isang manipis na hamog na nagyelo ang aktwal na lilito sa kanyang mga dingding ng chi path. Ang mainit at malamig na pakiramdam na ito ay halos naging sanhi ng pag-alis ni Xiaoyan, na nahuli na hindi handa, mula sa kanyang mode ng pagsasanay. Mabuti na lang at mabilis ang kanyang reaksyon at mabilis niyang naayos ang kanyang espiritu. Habang siya ay nakatikom ang kanyang mga ngipin, tinitiis ang kakaibang sakit at nararamdaman ang 3 uri ng enerhiya na may iba't ibang temperatura, malabo niyang naintindihan ang kaunti. Ang pattern ng 3 uri ng enerhiya na ito ay katulad ng 3 uri ng apoy na ginamit niya noong pinino niya ang medicinal pill. Huwag mong sabihin sa akin na ang tinatawag na 3 lines green spirit pill ay talagang isang bagay na sumisipsip ng enerhiya ng apoy dito at pagkatapos ay ginagamit ang enerhiya na nasa loob nito upang gayahin ang apoy. Biglang namulat si Xiaoyan sa kanyang puso. Agad at mabilis niyang nilagay ang isip sa kanyang katawan. Sa isang pag-iisip, ang mga alon ng magulong berdeng kulay na Dao Qi mula sa loob ng puyo ng tubig ay gumagalaw sa mga chi path habang sila ay lumalabas. Sa wakas, dumating sila sa isang marahas na banggaan sa lakas ng 3 lines green spirit pill sa isang partikular na lugar sa loob ng kanyang chi path. Bang! Nang marinig niya ang malambot na tunog na ibinubuga mula sa loob ng kanyang katawan, ang lalamunan ni Xiaoyan ay nagpakawala rin ng mahinang ungol. Isang pamumula ang bomb alot sa kanyang mukha. Nagbago ang selyo sa kanyang mga kamay at nagsimulang idirekta ng kanyang isip ang 3 kumpol ng enerhiya na ito, na nawala ng ilan sa kanilang sigla sa pagbangga sa Dao Qi. Inilipat niya ang mga ito sa ruta ng Qi method at nagsimulang mabilis na iikot ang mga ito. Sa panahon ng sirkulasyon, ang 2 mainit at isang malamig na enerhiya ay nagsimulang mag-intertwine sa isa't isa at aktwal na nagawang magsama-sama sa isang napakahusay na paraan. Paminsan-minsan, naglalabas ito ng iba't ibang mababa o mataas na temperatura. Naging sanhi ito ng matinding paghihirap ni Xiaoyan. Kung alam niya na ang apoy na ginamit upang pinuhin ang tableta ay may kaugnayan sa kapangyarihan kapag umiinom ng gamot na tableta, hindi niya sana gagamitin ang bone-chilling flame sa ganoong hindi pag-aalinlangan na paraan. Ang pag-atake na pinasimulan ng kanyang Dao Qi kanina ay maaaring nagdulot ng epekto ng gamot na 3 lines green spirit pill, na bahagyang hangina.
Gayunpaman, habang ang tatlong uri ng enerhiya ay perpektong pinagsama sa isang enerhiya na nagtataglay ng tatlong kulay habang ipinapaikot sa mga ruta ng Chi method, ang laki ng enerhiya ay biglang lumaki ng malaki. Ang kaninang medyo malabong enerhiya ay talagang ganap na naging tatlong kulay na likido. Habang lumalaki ang laki, malabo pang ang naririnig ni Xiaoyan ang nasa sabik na dagandong na ibinubuga ng enerhiya. Bago siya makapag-react, ang tatlong kulay na enerhiya sa loob ng kanyang chi path, ay agad na naging parang isang tren na mabilis na dumaan at nagsimulang umikot sa paraang walang pagbabago sa loob ng kanyang chi paths. Nagulat si Xiaoyan at maghahanda na sana na kontrolin ito ng buong lakas nang biglang huminto ang tatlong kulay na enerhiya. Hindi mabilang na maliliit na kolum ng enerhiya ang nahahati dito. Sa wakas, sa ilalim ng nakatulala na tingin ni Xiaoyan, sinundan nila ang mga chi path sa kanyang katawan at dumaloy ng magulo sa lahat ng direksyon. Maging ang ilan sa mga chi path na hindi pa nahawakan ni Xiaoyan noon ay marahas na tinamaan ng mga random na nagbabanggaan ng mga thread na ito ng enerhiya habang pinipilit nilang dumaan. Isang patak ng malamig na pawis ang dahan-daang tumulo sa noo ni Xiaoyan. Napaawang bigla ang sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, ang kanyang buong mukha ay nabaluktot sa sakit. Isang sumisitsit na malamig na hangin ang lumabas mula sa mga puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sa loob ng kanyang katawan, ang hindi mabilang na maliliit na kumpol ng enerhiya ay brutal na sumugod sa ilan sa makipot na chi path na hindi pa nararating ni Xiaoyan, na naglalabas ng tunog na katulad ng punit na kawayan. Ang enerhiya ay dumaan na parang umaagos na ilog at ang makitid at masikip na chi path ay mabilis na pinalawak. Maraming napakanipis na bitek ang lumitaw sa mga chi path. Mula sa loob ng mga bitek, isang mahinang kinang ang lumabas. Ito ay isang palatandaan na ang chi paths ay hindi makalaban sa marahas na paglawak at malapit ng maghiwalay. Habang unti-unting lumalaki ang mga crack lines ng chi path, ang tatlong kulay na maliit na enerhiya na dumaraan ay nag-iwan ng hindi mabilang na puting kulay na likido. Ang mga likidong ito na naglalaman ng malamig na hangin ay mabilis na dumaikit sa ibabaw ng mga pader ng chi path na malapit ng masira. Pagkatapos nito, tumagos sila sa mga dingding ng chi path. Habang ginagawa ito ng malamig na likido, ang mga linya ng crack ay nagsimulang dahan-daang lumiit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga crack lines sa chi paths ay ganap na nawala. Gayunpaman, ang maliliit na chi path sa nakaraan na maaari lamang tumanggap ng kaunting enerhiyang dumadaan sa kanila, ay sumailalim sa ganap na pagbabago sa kanilang hitsura at laki. Ang mga eksenang katulad nito ay kasalukuyang nagaganap sa hindi mabilang na mga chi path sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Bagamat ang matinding sakit ay halos naging sanhi ng pagkawala ni Xiaoyan, ang mga chi path na mabilis na pinalawak, ay naging dahilan upang maunawaan niya na kung magtitiyaga siya, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Hanggat ang lahat ng maliliit na chi path na ito ay nabuksan, ang bilis kung saan niya ipinadala si Dao Qi sa hinaharap ay walang alinlangan na mas mabilis. Kung makokontrol niya ang kanyang Dao Qi tulad ng ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang mga bisig sa labanan, magkakaroon siya ng napakalaking kalamangan. Ang enerhiyang nahiwalay ay patuloy na sumugod pagkatapos buksan ang isang maliit na chi path. Naririnig ng isa ang isang mahinang tunog ng pagkaladkad habang ang isang maliit na tatlong kulay na kolum ng enerhiya ay dumura mula sa mga butas sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang unang tunog, ang katawan ni Xiaoyan ay biglang nagsimulang mag-vibrate ng paulit-ulit. Ang kumpol-kumpol ng tatlong kulay na enerhiya ay nagsimulang bumaril ng marahas mula sa kanyang butas na parang isang fountain. Sa isang iglap, ginawa nilang parang kettle na maraming butas si Xiaoyan. Ang enerhiya ay bumaril ng ilang segundo bago tuluyang nawala. Gayunpaman, pagkatapos na mawala ang enerhiya, nagsimulang lumabas ang dugo mula sa mga pores na ito. Habang ang dugo ay dahan-daang gamulong pababa, kalahati ng Xiaoyan ay basang-basa sa dugo. Ang mga pores na pinalawak ay dahan-daang nagsimulang mabawi sa kanilang normal na estado. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na sa tuwing papalitan niya ang kanyang training seal,
ang mga pores na iyon na nabuksan na kung kaya't sila ay konektado sa chi paths ay talagang magiging parang isang wind tunnel habang mabilis nilang sinisipsip ang enerhiya ng labas ng mundo sa isang mabilis na bilis na hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa dati. Ang matinding sakit sa loob ng maliliit na chi path na iyon ay unti-unting naglaho, na naging dahilan upang mapabuntong hininga si Xiaoyan. Sa wakas, tumigil na siya sa pagkagambala at ganap na itinoon ang kanyang atensyon sa pinakamalaking kumpol ng tatlong kulay na enerhiya na patuloy na umaagos sa ruta ng Chi Method. Habang pinagmamasdan ng kanyang isipan ang tatlong kulay na enerhiya na tila hindi alam ang kahulugan ng pagod, nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo si Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na ang 3 lines green spirit pill na ito ay talagang maglalaman ng napakalaking enerhiya. Ilang sandali ang nakalipas, tanging ang enerhiya na nahiwalay sa pangunahing katawan ang nakapagbukas ng ilan sa maliliit na chi path at direktang i-connecta ang mga ito sa mga pores sa ibabaw ng kanyang balat. Sa kabilang banda, isang napakaliit na bahagi lamang ng enerhiya ng pangunahing katawan na ito ang napinaw pagkatapos umikot sa loob ng ilang pag-ikot sa mga ruta ng Chi Method. Ayon sa bilis na ito, gaano katagal niya kailangang ganap na pinuhin ang lahat ng ito? Dahan daw ang huminga ng hangin si Xiaoyan habang marahang bumubulong sa kanyang puso. Magagamit ko lang ang Green Lotus Core Flame. Habang bumantong hininga, ipinarating ni Xiaoyan ang kanyang intensyon. Ang likidong enerhiya sa paligid ng vortex, na parang isang maliit na lawa na umiikot sa acceptance spirit sa gitna, ay nagsimulang mabilis na umikot. Maraming tipak ng berdeng kulay na apoy ang bumaril at sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan, nagsimulang marahas na sumunggab sa tatlong kulay na enerhiya. Sa sandaling magkadikit ang dalawa, ang tatlong kulay na enerhiya ay naging parang isang kaldero ng kumukulong mantika nang bigla itong umahan.